Si Ed Roth Taylor isang mid-boss ng Act 2, kalokohan. Kahit mismo itong si Ed ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Paanong si Ed ang naging mid-boss? Naalala tuloy ni Ed ang mga nangyari 2 araw na ang nakakaraan. Ang dahilan kung bakit nadamay siya sa sitwasyong ito. Isang maaliwalas na umaga na may bughaw na kalangitan, 2 araw bago maganap ang insidente sa Opheles Hall. Makikita natin ang mga bakas ng isang hayop, at ang kamay ng isang tao na tila ba inaalam ang mga impormasyon sa paligid. Sa likod ng isang malaking puno ay makikita natin si Ed na nakayuko. Hawak ang isang pana, seryoso ang mukha nito habang tila ba mayroon pinagmamasdan. Isang USA ang makikita sa unahan at tila naghahanap ito ng makakain. Marahil ito ang pakay ni Ed, dahil pinuntirya na niya ito ng kanyang dalang pana. Pero biglang nagulat si Ed. Natigilan ito sa kanyang ginagawa dahil mayroon itong napansin. Nakita niya si Belle na nasa unahan din lamang ng USA na kanyang pinupuntirya. Yumuko ito sa kanyang direksyon. Kung ganoon alam nito na nasa paligid siya. At bakit nandito pa rin itong USA? Hindi ba nito nakita si Belle? At paanong narito rin itong si Ziggs? Mukhang nag-e-ensayo ito. Maganda yan. Malaki nang naitutulong sa katawan ng pag-eehersisyo sa umaga. Nagawa pa nitong si Ziggs na batiin ng magandang umaga itong si Ed. Pero kung iisipin, ano ang ginagawa nitong si Ziggs sa kakahuyan ng ganito kaga? At habang hawak ang kanyang pana ay mayroon pang isang makikita na nagmamasid sa likuran niya. Sa isip siguro nitong si Ed sino naman kaya ang hampas lupang nilalang na ito, mukha yatang dumarami na ang nakakaalam na nananatili siya sa parteng ito ng kakahuyan. At damadami na rin ang kanyang nagiging bisita. Habang sa isang dako naman makikita ang isang magic spell sa kalangitan. Sino naman kaya ang nagcast ng magic spell na ito? Pero mabalik tayo sa mga bumibisita kay Ed. Ilan dito ang kapansin-pansin para sa kanya? Ang una sa madalas bumisita kay Ed ay isang genius mage. Si Lucy na bigla na namang sumulpat sa bubungan ng kubo nito. Mukhang siya ang salarin sa magic spell na nakita natin sa kalangitan. Napansin na ito ni Ed. Mukhang excited itong si Lucy sa bagong kubo ni Ed. Kumikinang ang mga mata nito habang nasa bintana. Nasabi din nitong si Lucy na dahil mayroon ng pintuan itong kubo ni Ed ay dapat lagyan na rin nila ito ng pintuan sa likod. At kung gagawa din ba ito ng simenea, pero bigla na lamang tinulak ni Ed itong si Lucy, na siya namang kinagulat nito. Pero mukhang walang talab ito sa excited na si Lucy, dahil nasa bintana na naman ito at nagtatanong kung gagawa ba ito ng bintana na gawa sa salamin. At kung matibay ba ang pagkakagawa sa kubo na ito, sinabi din ito na dapat gumawa din si Ed ng bintana sa bubong. Hindi makapaniwala si Ed sa mga sinabi nitong si Lucy, kahit naman ako hindi din makapaniwala, bakit kailangan ng bintana sa bubong. Ito ang una sa madalas na bisita ni Ed. Ang ikalawa sa madalas na bumisita, at talaga namang welcome kay Ed, ay si Yenkar. May matamis itong ngiti sa tuwing bumibisita at mayroon pang dalang pasalubong. Pinaglalaba din siya ni Yenkar paminsan-minsan. Mukhang sanay ito sa gawaing bahay. Simula nang sabihan ni Ed itong si Yenkar na maaari itong bumisita kung kailan ito gusto ay talaga namang bumisita na ito araw-araw, pero sino ba ang hindi gugustuhin ang ganitong bisita? Tuwing bumibisita ito ay nakikipagkwentuhan ito sa mga elemental spirit o kaya naman ay tinutulungan siya sa mga gawain. Sa totoo lamang malaki ang pasasalamat ni Ed kay Yenkar. Kaya naman nasabi nitong si Ed, na talagang mahusay itong si Yenkar at maraming alam. Pero, bigla na lamang tumalikod itong si Yenkar na siyang kinagulat ni Ed. At habang nagtataka na naman itong si Ed ay nagtanong itong si Yenkar. Lumingon ito kay Ed na mukhang sinasaniban. Mas malala pa ang hitsura nito kaysa noong na-control siya ni Velosper. Natanong nito kung gaano kadalas bumisita si Lucy kay Ed. Sa isip ni Ed minsan mahirap din talagang ispellingin itong si Yenkar. Ay bahala ka kung ano ang gusto mo isipin Ed. Basta ako, wala ako kinalaman dyan. Isang gabi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Maririnig ang mga yapak ng tao. Ang ikatlo sa madalas na bumisita kay Ed. Sa liwanag ng buwan makikita natin si Lortel kasama ang kanyang personal na taga-survey. Nasabi ni Lortel na kanina pa niya inaantay si Ed. Kasabay ng kanyang matamis na ngiti na sabi ni Lortel na kailangan niya ang tulong ni Ed. Ang pamilyar na ngiti ng tinatawag na The Golden Daughter.
Tiningnan ni Ed si Lortel, naisip nito na si Lortel ang mastermind sa likod ng insidente sa Act 2 ng laro. Mukhang nangangalap na ito ng mga pakinabang na individual para sa pinaplano niyang pag-ukupa sa Opheles Hall. Teka, siya rin kaya ang dahilan kung bakit naging mid-boss si Ed? Malalaman natin, pero sa isip ni Ed ay ayaw talaga niyang madamay sa mga mangyayari. Kahit sino naman siguro, bakit mo naman gugustuhin madamay sa isang gulo samantalang nananahimik ka? Kaya naman hindi ito pinansin ni Ed at patuloy lamang sa kanyang paglalakad at dinaanan lamang itong si Lortel. Ngunit napabuntong hininga itong si Lortel at nasabing ayaw sana niyang umabot sa puntong ito. Sa isip ni Ed ay kailangan lamang niyang manahimik at huwag makialam sa mga mangyayari at ang lahat ay aayon sa takbo ng orihinal na kwento. Pero biglang may sinabi si Lortel na talagang kinabahala ni Ed. Nanlaki ang mga mata nito at natigilan. Dahil sinabi ni Lortel ang mga salitang kung hindi sana hinimite si Tot. Sinabi ko na nga ba, ngayon kahit paano ay unti-unti nang lamilinaw ang lahat. Hindi na naman umaayon ang mga bagay-bagay katulad ng sa orihinal na kwento. Biglang hinarap ni Ed si Lortel na siya namang kinagulat nito. Tinanong ni Ed kung bakit hinimite itong si Tot. Sa orihinal na kwento ay dapat hahamunin ng away nitong si Tot si Taily, kaya sa harap ng ibang estudyante hinarap nitong si Tot si Taily. Sinabi nito na paanong ang isang pasang-awa na katulad ni Taily ang nakatalo kay Glasscan, samantalang kitang-kita ng lahat kung paano ito natalo sa isang atake ni Lucy. At kung susundin ang orihinal na kwento ay uupakan lamang ito ng bahagya ni Taily. At ang susunod na linya nitong si Tot ay, "You are nothing but a second rate. Trying hard." Teka, mali ata, ulitin natin. Ang sumunod na linya nitong si Tot ay isa ka lamang insekto na mas masahol pa kaysa kay Ed Rothstaler. Bigla na lamang isang malakas na suntok ang tumama kay Tot, at kitang-kita kung gaano kalakas ito dahil talagang na-deform ang mukha nito. Isang malakas na suntok ang tumama kay Tot galing kay Ziggs na kinagulat ng lahat ng nasa paligid. Kaya naman pala hinimite itong si Tot na iron ni Ziggs the Wolf Boy turned into a man. At hindi ng mild attack ni Taily. Galit na galit itong si Ziggs na sabi ni Elvira kay Lortel na hindi pa niya nakitang nagalit ng ganoon si Ziggs. Nasabi ni Lortel na hindi niya maaaring pagkatiwalaan ang katulad ni Tot, at simple lang naman ang hinihingi niyang pabor kay Ed. Kailangan lang niyang kunin ang ibibigay na susi ng Opheles Hall sa kanya ni Elris, pumasok sa loob at magtago. At sa oras na magkagulo na at sumugod sa Opheles Hall ang mga nagwawalang estudyante ay kailangan lamang niyang buksan ang pinto nito. Pero tinanong ni Ed si Lortel na kung ganoon lamang kadali ang nais niyang mangyari ay maaari niya itong ipagawa sa kahit kanino. Pero napangisi itong si Lortel at sinabing maaaring malaking halaga ang ibinibigay niya kapalit ng simpleng utos na ito, pero hindi siya garantisado na hindi kakanta ang gagawa nito kapag nagkaroon ng investigasyon. Dagdag pa nitong si Lortel na sa oras na kumalat na isang first-year student ang may pukana ng lahat ay ano na lamang ang kahihinatnan niya. Tama nga naman, hindi niya pwedeng ipagkatiwala na lamang ito basta-basta. Pero bigla na lamang nagdilim ang mundo ni Ed pati na ang kanyang mukha nang marinig ang sinabi ni Lortel. Naisip nito na kaya ba lumapit sa kanya itong si Lortel ay dahil sa hindi na maganda ang reputasyon niya sa umpisa pa lang. Oo nga naman, may mas lalala pa ba kay Ed Rothstaler? Nasabi pa ni Lortel na may kasama na atang pang-aasar na sinipa din naman itong si Ed na dati din naman. Itong sinipa palabas ng Opheles Hall at hindi ba nito gustong gumanti laban sa akademya? Pero nagulat si Lortel sa naging sagot ni Ed. Sinabi nito na hindi siya interesado sa paghiganti pero handa siyang makinig sa inaalok nito. Seryoso si Ed sa mga sandaling ito. Naisip niya na kailangan na naman niyang kumilos. Napangiti si Lortel at sinabing nag-aalok siya ng 20 gold coins. Pumayag si Ed sa alok ni Lortel habang iniisip na kailangan na naman niyang kumilos bago pa mabago ang takbo ng kwento. Isang araw bago ang insidente sa Opheles Hall, isang malakas na ulan ang tumama sa kakahuyan kung saan namamalagi si Ed. Kasalukuyang nagbabasa ng libro si Ed habang nasa tabi ng bonfire. Iniisip ni Ed ang mga detalye sa laro. Ang pag-okupa sa Opheles Hall ay nangyari bago ang laban para sa The Sage's Sealed Tomb. Ito ang pagkana ni Lortel para mamanipula ang pinansyal na estado ng akademya, sa ibang salita para mamanipula ang sitwasyon sa susunod na yugto ng laro. Dahil kung pagbabatayan ang kwento ng laro, kapag nagtagumpay ang plano ni Lortel ay magagawa niyang makapagtatag ng sarili niyang kumpanya sa loob ng akademya para kumita.
At magiging paraan din ito para mabalanse ang kapangyarihan ni Prinsesa Pinia at ng Student Council. Ang idealistikong Student Council at Prinsesa Pinia, laban sa praktikal na kumpanya ni Lortel. Grabe nakaka-tense. At ang mahalaga pa dito ay kung sino man ang kampihan ni Tilly sa dalawang ito ay siguradong magwawagi. Habang nagbabasa pa rin ng libro ay naisip nitong si Ed na kailangan lamang niyang pumanig sa kung sino man ang sa tingin niya ang maaaring manalo. Bilib ako sa iyo Ed, si Girsta. Pero bigla na lamang dumating si Yenkar habang malakas ang buhos ng ulan. Umupo ito sa tabi ni Ed habang nagpapatuyo sa bonfire. Nasabi ni Yenkar kay Ed na mahirap ang sitwasyon nito. Dahil si Yenkar ay maaaring bumisita kahit anong oras sa lugar ni Ed at para lamang itong nagkakamping. Pero itong si Ed kailangan manatili sa lugar na ito ng kakahuyan kahit na umuulan. Sumagot naman si Ed na hindi naman ganoon kahirap ang kanyang sitwasyon sa ngayon lalo na kung nasanay ka na rin. Habang malakas ang buhos na ulan ay may naaalala si Yenkar. Nasabi nito kay Ed na kailangan na niyang umpisahang kunin ang kanyang mga gamit sa Opheles Hall dahil malapit nang matapos ang kanilang school break, at mas maliit ang lugar niya sa Dex Hall sa kanyang inaasahan. Sinabi ni Yenkar na kung may kailangan itong si Ed ay sabihin sa kanya dahil mayroon pa siyang sobrang kumot, unan, orasan at iba pang bagay na pwede niyang maibigay dito. Patuloy sa pagsasabi ni Yenkar ng mga bagay na maaari niyang ibigay kay Ed habang nakinig lamang si Ed sa tabi nito. Napangiti na lamang si Ed at sinabing maganda ang plano ni Yenkar na siya namang ikinatuwa nito at sinabing dadalhin niya ang mga gamit kapag nag-umpisa na ang pasukan at umalis na siya sa Opheles Hall. Pero napalingon si Yenkar at napatingin ito sa isang direksyon makikita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Napatingin din si Ed sa direksyon na ito. Sa gitna ng malakas na ulan, nakita nila si Lucy na nasa bubungan pa rin. Nakatayo at nakatingin sa dako paroon, naalala ni Ed ang mga detalye ng laro tungkol kay Lucy. Ang hindi mapantayang kapangyarihan nito ay siguradong may kapalit. At habang nakatayo sa gitna ng ulan ay makikita ang kalungkutan sa ekspresyon ni Lucy. At kung anuman ang naaalala niya sa mga oras na iyon ay sadyang nagpapabagabag sa kanya. Pero sinabi ni Ed na ganoon talaga si Lucy kapag umuulan at hindi na lamang niya ito pinapansin. Bigla namang naging excited itong si Yenkar at sinabing walang pakialam itong si Ed kay Lucy. Teka, bakit parang iba ang pagkakaintindi ko dito kay Yenkar? Pero biglang tinawag ni Ed si Yenkar na siya namang kinagulat nito. Mukhang may sasabihing importante itong si Ed kaya naman seryosong nakinig si Yenkar. Naalala ni Ed na kasalukuyan pa ring nanunuluyan si Yenkar sa Opheles Hall. At sa oras na mag-umpisa ang pag-okupa sa Opheles Hall ay maraming word spell ang siguradong maa-activate. At sa oras na ma-activate ang mga ito ay makukulong sa kani-kanilang mga silid ang mga estudiant. Pero sa isang katulad ni Yenkar ay madali lamang siyang makakawala rito. Kaya naman humingi ng pabor itong si Ed kay Yenkar. Habang nasa tabi ng bonfire, ay sinabi ni Ed ang hinihingi niyang pabor kay Yenkar. Tumingin ito kay Yenkar at sinabing bukas ng alas 9 ng gabi ay maaari ba itong pumunta sa Rose Garden sa harap ng Opheles Hall. Nagulat si Yenkar sa sinabi ni Ed. Hindi ito makapaniwala. Biglang nagkaroon ng mga rosas sa paligid ni Yenkar at bigla itong nag-blush. Pero hindi ito napansin ng ating straight ironman na si Ed at sinabi lamang nito na ipapaliwanag na lamang niya ang lahat kapag nagkita na sila doon, lalo na lang pinahamak ng ating extra ang kanyang sarili. Wala ang atensyon ni Ed kay Yenkar dahil iniisip nito na wala siyang paraan para ipaliwanag kay Yenkar ang mga mangyayari, kaya mabuti pa na mapalayo niya si Yenkar sa Opheles Hall kung saan hindi naman ganoon kalayuan at kung saan hindi ito mababasa ng ulan. Pero nagulat si Ed dahil bigla na lamang tumayo itong si Yenkar at pumayag sa sinabi niya. Nagpaalam ito na kailangan na niyang umalis at naglakad na papalayo pero mapapaligiran pa rin ito ng mga rosas at mukhang hindi tumatalab sa kanya ang ulan. Napabuntong hininga si Ed. Mukhang umaayon ang lahat sa kanyang plano. Naalala niya na hindi titigil ang ulan hanggang magsimula ang bagong semester. Sa ilalim ng buhos ng ulan sa tabi ng bonfire, ay tahimik na naupo si Ed. Nag-iisip, ang mahabang bakasyon ay malapit nang magtapos. Gabi ng insidente umuulan pa rin sa labas ng Opheles Hall. Makikita si Ziggs na nag-eensayo sa loob ng kanyang silid, habang sinasabi na kailangan niyang matutunan kontrolin ang kanyang galit at hindi niya inasahan na mababalisa si Elka sa naging reaksyon niya. Tumayo si Ziggs at tumingin sa labas ng kanyang bintana.
Dito niya napansin ang isang tao na tumatakbo sa gitna ng malakas na ulan. Ito si Ed at seryoso ang mukha nito. Mukhang papunta na siya sa Opheles Hall. Sa Opheles Hall ay kinausap ni Ed ang taga-silbi na nagbukas ng pinto para sa kanya, tinanong nito kung nasaan ang ibang taga-silbi. Sumagot ito na sa mga sandaling iyon ay kaunti na lamang ang nagtatrabaho at ang karamihan ay kasalukuyang kasama ng punong taga-silbi sa isang silid dahil sinabi nito na may importante siyang announcement. Naalala ni Ed ang plano. Sa mga oras na ito ay nasa isang silid na halos lahat ng mga taga-silbi kasama ng punong taga-silbi. At kailangan na lamang makulong ang mga ito sa loob ng silid. Madali na ang lahat dahil kakampi na ni Lortel ang punong taga-silbi. Habang naglalakad sa isang pasilyo sa loob ng Opheles Hall ay nasabi ng taga-silbi na kasama ni Ed na naihanda na nito ang kailangan niya. Kaya naman naiwan na mag-isa si Ed sa gitna ng Opheles Hall, habang nababalot ng katahimikan. Sa labas ng Opheles Hall ay nagtipon-tipon na ang mga galit na estudyant ng akademya hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, makikita ang dami ng mga estudyant na may hawak na sulo at papunta sila sa Opheles Hall, nag-uumpisa na ang lahat. Sumisigaw ang mga estudyant ng hustisya, at hindi na nila kayang tiisin pa ang pang-aapi, na isa itong lugar upang matuto. Kung saan dapat ituring ang lahat ng pantay-pantay. Si William naman ay nag-umpisa na sa kanyang layunin at sumama na rin sa iba pang estudyant. Sumugod na ang mga estudyant para pasukin ang Opheles Hall. Nang bigla na lang bumukas ang mga pinto nito, na siya namang kinagulat ng mga estudyant. Sa pagbukas ng mga pinto makikita ang isang lalaki na nakatayo sa gitna nito. Habang ang mga estudyant ay sumugod na para pasukin ang Opheles Hall. Parang naalala ko na ang eksenang ito. Nagpasalamat si William sa lalaking nagbukas ng pinto. At hindi siya makapaniwala sa taong nasa harap niya. Ito si Ed Rothstaylor. Sinabi ko na nga ba ito na yun? Ito na yung eksena kung saan naging mid-boss si Ed. Binitawan ni Ed ang cargo niyang taga-silbi. At naghandang magsalita. Hinawakan niya ang balikat ni William at sinabing sumasang-ayon siya sa ipinaglalaban ni William. Na dati rin niyang natamasa ang pribilehiyo sa loob ng Opheles Hall. Pero noong pinatalsik siya rito, ay napansin din niya na hindi patas ang mga ito sa ibang estudyant ng akademya. Hahaha, double standard itong extra natin. Nang inag si William sa kanyang mga narinig, sigurado ako hindi na naman niya mapaniwalaan itong sinabi ni Ed. Pero mukhang na-touch talaga itong si William sa mga sinabi ni Ed. Hindi nga, nasabi pa nitong isa siyang hanggal para maniwala sa mga chismis na kumakalat kay Ed at husgahan ito batay sa kanyang mga narinig. At wala itong ideya na mabuti palang tao itong si Ed, at malaki ang naitulong sa kanila. Kliyasi, pero sinabi ni Ed na hindi nila ito magagawa kung hindi dahil kay William kaya naman mabilis niya itong tinulak para umakyat na. Nagmadali naman din itong si William at sinabing ipinauubayan na niya kay Ed ang lugar. Habang lalong lumakas ang kumpiyansa ni William ay naisip ni Ed na kailangang si William ang yumako ng lahat ng kasalanan. Nagawa namang makatakas ang taga-silbing kinidnap ni Ed. Pero hindi na ito mahalaga dahil ang mga nakatataas dito ay kasalukuyan ng nakakulong sa isa sa mga silid ng Opheles Hall. Habang tahimik ang lahat sa loob ng Opheles Hall, ay bigla na lamang na-activate ang mga word spell sa bawat silid ng Opheles Hall. At sa mga sandaling ito ay walang magagawa ang mga estudyant para makalabas ng kanilang mga silid. Isa-isa sinigurado ni Ed na gumagana ang mga word spell. Nang bigla itong matigilan dahil may kumausap sa kanya, nasabi nito na hindi niya inaasahang mag-umpisa ang lahat ng may mas pasabog. Makikita si Lortel na dahan-dahan naglalakad papalapit kay Ed, nasabi nito na alam niyang mapagkakatiwalaan itong si Ed. Si Lortel, ang mastermind ng lahat ng ito, ay tumapak na sa entablado.